Ang inyong mapapakinggan ay tunay na karanasan. Niyaya ako uli ni Mercy kanina na sumama sa pagsamba nila. Mabuti na lang, hindi niya nahalata na nagdadahilan lang ako na marami akong gagawin dito sa bahay. Ayaw ko na kasing sumama sa kanila. Meron na naman akong relihiyon eh. Pero bakit nga kaya? Walang mga santo sa kapilya nila. Tapos, ang Panginoong Hesukristo, tao lang sa kanila. Bakit ganun? Iba ang aral sa kanila. Ang aking karanasan. Ito ang kasaysayan ng mga nilalang na nagsikap upang sa puso at isipay maging tanglaw ang liwanag ng katwiran ng Diyos at sa kabila ng mga kahadlangan ay nanindigang lubos sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Nagsisilbi silang ilaw na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman upang ipabatid sa madla na ang kautusan ng dakilang lumikha ang siyang dapat mangibabaw. Mga kaibigan, samahan ninyo kaming buklatin ang bawat pahina ng mga kasaysayang itinatampok dito sa palatuntunan. Ang aking karanasan. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Ngayon ay inyong maririnig ang karanasan ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo ni kapatid na Lorna Zarate, diakonesa sa lokal ng Pinugay, Distrito Eklesyastiko ng Rizal East. Pangalawa sa 6 na magkakapatid si kapatid na Lorna. Iglesia Katolika ang kanyang kinagis ng pananampalataya. Masiglang kaanib dito ang kanyang mga magulang. Kaya naman, naging gayon na rin silang magkakapatid. Kasama ko po ngayon ang kapatid na Lorna Zarate ng lokal po ng Pinugay sa Distrito Eklesyastiko ng Rizal East. Siya po ay isang diakonesa sa lokal. Dati pong kaanib sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Kumusta na po kayo, Ka Lorna? Mabuti naman po. Paano niyo po ilalarawan ang pagiging Katoliko niyo po noon? Kasi po nakagisnan ko po na ang mga magulang ko po ay Katoliko. Sagrado po talaga. Religyoso po sila. Ngayon po, lahat po ng aktibidad nilang Katoliko, ginagawa po nila. So, napapasama lang po ako sa kanila. Nanay ko, nag-rosaryo, naglalakad ng paluhod. Tapos, pag mahal na araw po, nagpapabasa po kami. Ganon. Tapos po, yung mga bawal po, pag araw ng Friday, ganon. Pagka Semana Santa yon. Opo, pag ganon. Tapos, mga bawal yung pagkain ng karne. So, sunod lang po ng sunod. So, yung mga ano nila, yung mga gawain talaga ng Katoliko, ginagawa po namin. Mga sa piyesta, nakikipiesta rin po kami. Ganon po yun. Ano? Wala pa rito sina Randy? Rambi, Lydia at Rigor? Bakit ganun? 6:00 na ng gabi. Baka naman nalibang sa labas ang mga bata, Rene. Ipatawag mo sila kay Lorna. Alam naman nilang gusto ko. Pag ganitong oras na, narito na sila sa loob ng bahay. O sige, paghahandain ko na rin sila para sa pagro-rosaryo natin.
Napagalitan kayo ano? Ang kulit nyo kasi. Ate Lorna naman. Nasermon na lang nga kami. Nakatawa ka pa. Ang tigas naman kasi ng ulo nyo. Ilang beses ko na kayong tinawag. Ayaw nyo pa rin paawat sa paglalaro. Si Kuya Randy kasi, sabi ko tama na. Ayaw pa rin tumigil. Oy, gusto mo rin namang mag-basketball, Rambe, ha? Tapos pati kayo Lydia, Rigor. Gumaya na rin sa dalawang ito. Nalibang kami sa pagkukwentuhan ng kalaro ko, ate. Nakalimutan ko po ang oras. Sorry po. Ako rin po, ate. Sorry po. Huwag nyo nang uulitin ito, Pag ginawa nyo pa ito uli, baka hindi lang sermon ni Nanay at Tay ang mangyari sa inyo. Opo, ate. Sige na, maglinis na kayo ng sarili at magro-rosary tayo. Sino bang mangunguna ngayon? Oo nga, ate. Ikaw po ba? Nakalimutan nyo na ba? Tapos na kami ni Inay, kaya si Itay na uli. Mamaya mo na ituloy ang ginagawa mo, Lorna, pagdating natin. Aalis po tayo, Nay? Oo, sasamahan mo akong magsimba. Nay, lalakad na naman ba kayo ng paluhod? Siyempre naman, anak. Bakit po ba kailangan nyo pang lumakad ng paluhod dun sa simbahan? Upang patunayan sa Diyos na taos sa puso ko ang pagdarasal ko. At nang ibigay na niya ang aking hinihiling. O, ikaw, Lydia, gawin niyo ang takdang aralin niyo ni Rigor, ha? Opo, Nay. Nay, pag hindi po ba lumakad ng paluhod, hindi ibibigay ng Diyos yung hiling nyo? Ano ka ba, Lydia? Bakit ka pa nagtatanong ng ganyan? Sabi kasi ng mga ninuno ko, mas mabilis na ibibigay ng Diyos ang mga hiling ng tao kung lalakad ng paluhod sa simbahan. Ang bilis ng panahon, Mila. Parang kailan lang Koresma. Ngayong Koresma na naman. Oo nga, Mando Magpapabasa na naman tayo ng pasyon dito sa bahay. Wala naman tayong problema sa mga magbabasa dahil kaya nating gawin yun. Tama! At kasama rin natin ang pamilya ni na Kuya Rene. Mabuti siguro sabihan mo na sila sa gagawin nating pabasa. Baka kasi may mag-imbita pa sa kanilang iba. Oo, gagawin ko yon. Tama. At saka ang alam ko, magpapabasa rin sila. Oh, bakit narito ka sa kusina, Randy? Oo nga, anak. Sinong pumalit sa yung nagbabasa doon? Marami pong nagbabasa, Nay. Tay. Ano ang gagawin mo rito? Iinom lang po ng tubig at magpapahinga ng konti. Babalik din po ako doon. Mabuti. Akala ko nagsasawa ka na sa ginagawa natin. Naku, hindi po, Tay. Huwag mong pagsasawaan ang mga itinuturo namin sa inyo, Randy. Matutuwa ang Diyos sa inyo dahil dito.
Paano nyo naman po nakilala, Lorna, ang Iglesia ni Cristo? Sa anong pagkakataon kayo unang nakapakinig po ng aral na sinasampalatayanan ng Iglesia? Una ko pong napakinggan ang mga aral ng iglesia po, sa pamamahayag po. Naimbitahan po ako ng kaibigan ko. Kaklase ko po siya nung high school. Ngayon po, dahil magkakalapit pa po kami, sumama naman po ako sa kanya. So, yung time na yun, ang teksto po nun, una po ang si Kristo ay tao. Sabi ko, bakit magiging tao Diyos? Tatlong nga Diyos ang ano namin. Di sabi ko, nakikinig lang naman po ako. Ngayon, nung time na pagkatapos po nung pamamahayag, tinanong po niya ako, o may natutunan ka ba? Sabi ko, bakit ganun? Bakit iba-iba yung aral ng iglesia, aral ng Katoliko? Ang sabi po niya, sige, next time, sabi niya, sama ka uli, para may matutunan ka naman. Nung sumunod naman po, inanyayahan niya ako. Sabi ko, ayoko na munang sumama kasi may gagawin ako. Yung puro mga dahilan po. Nung time naman pong nagtatrabaho na ako, kasi may pasok ako, ganon. Pero dahil sa kakulitan po niya, inanyayahan naman po niya, malaking po yung pamamahayag po yun. Sabi ko, sige, sama na ako. Tapos yun naman po, ang napakinggan ko naman po, yung maliligtas naman po. Ang maliligtas lang ay nasa loob ng iglesia. Sabi ko, paano na kami nang wala sa iglesia? Paano kami maliligtas? So, tuloy-tuloy na lang po yung pakikinig kong ganun. Binabasa naman po nila sa Biblia. Di sabi ko, hindi naman nagsisinungaling itong mga to kasi mismo sa Biblia binabasa. So, parang napagtanto ko na mali ata yung kinagisnan kong religion. Kasi nga po, una-una, napakarami namin santo. Sinasabi, bawal pong sumamba dun sa mga ribulto dahil yan po ay gawa lang po ng tao. Bakit mo sasambahin? Mga kahoy lang nga yan. Sabi ko, oo nga, yung aming ang ribulto, mga santo namin, binibili nga po namin. Di po ba? Paano bibili ng Diyos? Sabi ko, gano'n. So, inano ko na rin po yun na tumitimo na rin sa puso ko yung mga aral ng iglesia. So, sabi ko, next time siguro, makikinig pa ako dahil baka meron pa, marami pa. Tuwing maski hindi niya ako tinatawagan niya po ako. Gusto mo ba doon ka sa malapit doon sa inyo? Doon sa lokal nga ng La Loma, na makinig ka para marami kang matutunan. Sabi ko, sige, try ko lang, sabi kong ganon. Pero hindi ko pa alam kung saan yung lokal na yun, sabi kong ganon. Tapos sabi niya, magtanong ka na lang dyan. Marami naman po iglesia, nakikita ko kapag Huwebes, sasamba. Sabi ko, saan kayo pupunta tong mga ito? Yun pala, meron naman kaming kapitbahay doon, iglesia din na. Sabi niya, doon ang sumasamba ako, ganon, gusto mo pumunta ka doon. Tapos sabi niya, sige, next time, sabi kong gano'n. So, nung pumunta naman ako na sabi ko lang, magpapatuloy po ako ng pakikinig, sabi kong gano'n. Nakita mo ba si Mercy? Oo, umuwi na. Nagmamadali pa nga Ganun ba? May itatanong sana ako sa kanya Kaya nagpapahintay ako sa kanya dito sa gate. Ay nako, malamang nakalimutan niya ang bilin mo. Lagi kasi yung nagmamadali. Tuwing Huwebes. Ha? Bakit? Sumasamba siya. Iglesia ni Manalo yun Ano ka ba? Huwag mo siyang tawaging ganyan. Mabait naman yung tao. Bakit? Ikaw, gusto mo rin bang mag-iglesia ni Manalo? Ha? Hindi naman dahil hindi mo gusto ang isang relihiyon, ilalaitin mo na. Dapat may respeto pa rin tayo. Ay nako, ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Kakainis talaga ang iba nating mga classmate, Mercy. Parang baliwala sa kanila kahit makasakit sila ng damdamin ng kapwa. Huwag ka nang mainis. Ganun lang talaga sila dahil hindi pa nila nauunawaan ang mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan naming mga iglesia ni Cristo. Ang bait mo at ang hinahon pa. Hindi naman makakatulong kung puro na lang tayo galit. Di sasamba ko uli mamaya? Oo, Lorna.
Webes at Linggo kasi ang pagdalo ko ng aming pagsamba. Gusto sana kitang anyayahan sa pagsamba namin mamaya. Mercy. Sandali lang yun, Lorna. Sige na, nang makita mo naman kung paano ang aming pagsamba. Oh, bakit ngayon ka lang, Lorna? Oo nga. Kanina pang uwian nyo sa eskwela na. Pasensya na po, Nay, Tay. Niyaya po ako ng kaklase kong si Mercy eh. Niyaya? Saan? Sa pagsamba po nila. Pagsamba? Opo, Iglesia ni Cristo po sila, Nay. At pagsamba po ang tawag nila doon sa dinaluhan ko. Sana po wag po kayong magalit, Nay, Tay. Batang ito, magagalit kami kung naglihim ka. Hindi naman. Salamat po. Tsaka patungkol din naman sa Diyos ang ginagawa nila. Kaya wala kaming dapat na ikagalit. Basta, anak ha, huwag kang maglilihim sa amin dahil hindi mabuting maging ugali ng isang anak ang paglilihim sa magulang. Niyaya ako uli ni Mercy kanina na sumama sa pagsamba nila. Mabuti na lang, hindi niya nahalata na nagdadahilan lang ako na marami akong gagawin dito sa bahay. Ayoko na kasing sumama sa kanila. Meron na naman akong relihiyon eh. Pero bakit nga kaya? Walang mga santo sa kapilya nila. Tapos, ang Panginoong Hesukristo, tao lang sa kanila. Bakit ganun? Iba ang aral sa kanila. Wag ko na ngang isipin yun. Makapag-ayos na nga dito sa silid. Congratulations, Lorna. Congratulations din sa'yo, Mercy. Graduate na tayo sa high school. Sayang, hindi na tayo magkikita. Bakit naman? Lilipat na kasi kami ng bahay. Di magsulatan na lang tayo. O kaya magtawagan. Ano, Rene? Nagsara ang kumpanya ng boss mo? Yung may-ari ng magazine? Oo, Luz. Luging-lugi na sila eh. Nako. Paano na yan? Balak kong mag-apply na family driver. Totoo ba, Ramir? Opo, Nay. At malapit na po ang alis ko. Pero, anak, baka naman mapahamak ka sa bansang pagtatrabahuhan mo. Hindi po, Itay.
Legal po ang ahensyang kumuha sa akin. At maganda rin po ang sahod. Kaya mas makakatulong na po ako sa inyo. Ay, salamat naman anak. Naaalala mo kami. Mag-ingat ka ron, ha? At huwag kang magpalipas ng gutom. Opo. Dahil po mas maayos na po ang kikitain ko, ako na po ang magpapaaral kay Lorna. At wag na rin po kayong magtrabaho, Itay. Ha? Matanda na po kayo. At hirap na. Kaya ako na lang po ang bahala. Ay, pupunta ka kina Kuya Rene, Mila? Bakit? May sasabihin ako sa pamangkin ko kay Lorna. Bakit? Ano ba yun? Yayayain ko siyang mag-apply sa opisinang pinapasukan ko. Nangangailangan ba ng mga bagong empleyado sa inyo ngayon? Kaya lang po, tita, nag-aaral pa po ako. Lorna, bakit ka ba nag-aaral? Di ba para magkatrabaho? Opo. Oh, eto na ang trabaho. Palalagpasin mo pa ba? Marami kang matututuhan sa opisina namin, pamangkin. Nag-aalala ako kay Lorna rin eh. Bakit naman, Luz? Baka hindi niya makayanan ang pagtatrabaho habang nag-aaral. Hindi naman natin malalaman kung hindi niya susubukan. At hindi rin siya matututo ng bagong kaalaman. Sa bagay, may katwiran ka. Kaya nga, suportahan na lang natin siya. Hihinto ka sa pag-aaral, ate? Oo, Randy. Bakit? Nahihirapan ka ba? Hindi. Pero wala kasing panggabi sa school na pinapasukan ko. Kaya next year na lang ako magpapatuloy. Ibig sabihin, lilipat ka ng school? Nay, luto na po ang ulam. Tamang-tama, Lydia, dahil mamayang kaunti lang. Narito na ang ate nyo. Ang sipag po ni ate. Kaya dapat tularan yung magkakapatid ang ate nyo. Kaya lang po, Kaya lang ano? halos di na po natin siya nakakasama sa pagsisimba. Dahil lagi siyang busy. Oo nga eh. Pero hindi bali. Nauunawaan naman ng Diyos iyon. Okay naman kaming lahat, Kuya Ramir. Ikaw,
Kamusta ka? Maayos din. Tumaba nga ako eh. Ang trabaho at pag-aaral mo, kumusta? Wala na akong problema, kuya. Kasi nakalipat na ako ng school. Madali na sa akin ang mga gawain ko ngayon. Natutuwa ako sa'yo. Hindi mo kami binibigo ni na Itay at Inay. Talagang nagsisikap ako, Kuya Ramir. At pag-graduate ko, kukuha ako agad ng lisensya. Para maging ganap na akong Certified Public Accountant. Talaga, Mila? Nakapasa sa exam si Lorna? Oo, Mando. Aba. Isa ng ganap na CPA ang pamangkin ko. Nako, baka lilipat na siya ng kumpanya. Sabi niya, hindi daw. Mananatili siya roon at dahil CPA na siya, maiiba na ang designation niya sa kumpanya namin. Nagbunga ng magandang paghihirap at pagsisikap niya. Kaya nga proud sina kuya at ate sa kanya. Nabusog ka ba, Mercy? Oo. Thanks sa merienda, Lorna. Okay lang yun. Masaya ako at nagkita tayo uli. Ako rin. Kasi puro na lang sa telepono tayo nagkakausap. Oo nga pala. Gusto sana kitang anyayahan sa pamamahayag namin ng mga salita ng Diyos. Iglesia ni Cristo ko pa rin pala hanggang ngayon. Oo naman. At hindi na ako aalis pa rito. Saan naman ang sinasabi mong pamamahayag? Malapit lang sa inyo. Sa La Loma. May kapilya ang Iglesia ni Cristo doon. Ano po ang napakinggan yung aral ng Iglesia ni Cristo ang naging dahilan para mag-decide na kayo na talagang mag-iglesia na kayo ni Cristo? Yun po talaga yung yung kaligtasan po. Yun po talaga yung una-una man sa akin na gusto ko pong maligtas. Kaya ang ko po, kailangan nasa loob ako ng iglesia. Kaya yun po yung time na gusto ko, nag-iglesia na po talaga ako. Para nasa loob na po ako, kasama na po ako sa maliligtas. Hindi pa pala natin siya kapatid? Opo. Isinama ko lang po siya dito sa lokal natin para makapakinig ng pamamahayag natin ng mga salita ng Diyos. At pinuntahan mo siya, ha? Kahit malayo ka rito. Opo. Sana, Lorna, makadalo ka rito, ha? Dahil malapit ka naman pala rito. Kasi itong kaibigan mo, malayo sa'yo. Sige po, pupunta po ako.
galing naman sa iglesia. Kahit sa lokal ng Laloma, ang ayos ng pagsamba nila. Tapos ang choir nila ang gandang tignan. Doon na nga lang ako sasamba. Total, hindi na ako makapagsimba dahil sa trabaho ko. Yung itinuro ng ministro nila, binasa sa Biblia. Parang nakakapag-alala. Kasi sa araw ng paghukom, hindi ka pala maliligtas pag wala ka sa iglesia. Wala ka bang tanong sa leksyon kanina, ka Lorna? Wala po, kapatid. Maliwanag naman po eh. At lahat binasa po sa Biblia. Dahil lahat ng aral na sinusunod ng Iglesia ni Cristo ay nasa Biblia. Napatunayan ko rin po yun. Dahil sa lagi ko pong pagdalo ng Bible study at pagsamba. Kaya nga po, gusto ko pong magpadoktrina. Talaga? Opo. Maliwanag po sa akin ang aral ukol sa kaligtasan. Nais ko pong pumasok sa makipot na pintuan at magkaroon ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Tay, bukas na po ang bautismo ko. Pagkatapos nun, isa na po akong ganap na Iglesia ni Cristo. Wala kang aalalahanin sa amin, Lorna. Hindi kami hahadlang. Nire-respeto namin ang iyong kalayaan. Salamat po, Nay, Tay. Sana po kahit minsan sumama po kayo sa akin sa aming mga pagsamba. Hindi na, anak. Matanda na kami. Kaya nga po lalo kayong dapat na maglingkod sa Diyos eh. Para po magkaroon ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Gusto ko po kayong makasama sa bayang banal, Nay, Tay. Ikaw na lang, anak. Hindi na namin kaya. Dapat pinayagang pumasok sa Iglesia ni Cristo ang anak mo, kuya. Mila, may isip na si Lorna. Alam na niya ang ginagawa niya. Pero ikaw ang ama, kuya. Dapat ikaw ang masunod. Nasayang lang ang kasiglahan sa Katoliko noon ni Lorna. Naglilingkod pa rin naman siya. Ako, kuya, over my dead body, hindi ko papayagang pumasok sa iglesia ang anak ko.
Galit sina Tita Mila kay Ate Lorna. Oo nga, Kuya Randy. Bakit naman kasi nag-iglesia ni Cristo pa si ate? Huwag kang ganyan, Lydia. Huwag mong sumbatan si ate dahil hindi yung ginawa ni na inay at itay. Gusto ko sana makasal na tayo, Lorna. Sigurado ka na ba sa damdamin mo, Oscar? Siguradong sigurado na. Ikaw ang babaeng ibig kong makasama habang buhay. Sige, pumapayag ako. Salamat, Lorna. Pero baka hindi pumayag ang mga magulang mo. Mababait ang mga magulang ko. Pinayagan nga nila akong maging iglesia eh. Papayagan din nila ako na mag-asawa ng kapananampalataya ko. Kung ganun, mamamanhi ka na kami. Sige, sasabihin ko sa kanila. At sana matawag din ang mga magulang mo sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Yun din ang pangarap ko. Dahil alam ko, hindi sapat ang kabaitan upang maligtas ang tao sa parusang walang hanggan. Anong sasabihin mo sa amin, Arlon? Inay, Itay, gusto ko po sanang pumasok sa ministeryo. Gusto ko pong maging kasangkapan ng Diyos sa paghahayag sa tao ng kanyang mga banal na aral. Maganda ang layunin mo, anak. Pumapayag kami. Salamat po, Inay, Itay. Anak, lalo mo sanang panghawakan at pagtapatan ang mga aral ng Panginoong Diyos. Opo. At idadalangin namin lagi ang iyong tagumpay. Sa lahat po ng mga taong nakikinig o nanonood sa programang ito, inaanyayahan ko po kayo na sana makinig po kayo sa mga aral ng Iglesia ni Cristo. Ang aking mga kamag-anak, ang aking mga kaibigan, at lahat ng taong nawala pa sa Iglesia, magpaunlak po kayo sa mga nag-aanyaya sa inyo at hindi po kayo magsisisi. Ang kaligtasan po ay inyong matatamo pag kayo po ay nasa loob ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po. Mga kapatid at mga kaibigan, sumainyo ang karanasan ng pagkatawag sa loob ng Iglesia ni Cristo ni kapatid na Lorna Zarate, diakonesa mula po sa lokal ng Pinugay, Distrito Eklesyastiko ng Rizal East. Patuloy po ninyong pakinggan ang mga kasaysayang aming isinasadula dito sa Ang Aking Karanasan.
Ako po si kapatid na Erica Sherlyn Ray M. Along mula po sa lokal ng Templo Sentral, Distrito ng Sentral. Ang nagbigay buhay sa katauhan ni kapatid na Lorna Zarate. Kasama ko pong gumanap si na kapatid na Babe Samson Angeles po mula po sa lokal ng San Francisco, distrito po ng Central, ang gumanap po bilang matandang Lorna. Kapatid na Raywell Estereja mula po sa lokal ng Paco, distrito ng Maynila, ang gumanap na Oscar, asawa ni Lorna. Kapatid na Eva de Jesus mula sa lokal ng Novaliches, distrito ng Quezon City, gumanap na Luz, nanay ni Lorna. Lorimer Villanueva mula sa lokal ng Ugong, distrito ng Metro Manila East, gumanap na Lydia, kapatid ni Lorna. Margie Jimenez mula po sa lokal ng Bagong Silang Uno, Caloocan North, gumanap na Mercy, nag-anyaya kay Lorna. Val Villanueva mula sa lokal ng Ugong, Metro Manila East. Gumanap na rin tatay ni Lorna. Angie Calleja Lamsin, lokal ng San Francisco, distrito ng Central, gumanap na Tita Mila ni Lorna. Lea Marquez mula po sa lokal ng Bonifacio Drive, distrito ng Central, gumanap din po. Richard Samson mula po sa lokal ng Capitol, distrito ng Quezon City, gumanap na Arlon, anak ni Lorna. Superbisyong teknikal at sa musika ni kapatid na Joel Dacumos mula po sa lokal ng Manggahan, distrito ng Quezon City. Sa pakikipanayam at panulat ni kapatid na Thelma Corporal Alcantara mula po sa Veterans Village 2, distrito ng Central. Sa direksyon ni kapatid na Babes Angeles mula po sa lokal ng San Francisco, distrito ng Central. At sa pangkalahatang pagsubaybay, kapatid na Eric Along